Title, huwag tayong magpadala sa ingay ng kasinungalingan. Sa gitna ng lumalakas na mga usaping destabilisasyon at kaliwat kanang akusasyon sa garapalang korupsyon sa gobyerno, nanawagan si Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines na manatiling tapat sa saligang batas at huwag magpagulo sa ingay ng kasinungalingan. Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga Reaction Update PH. Mantakin ho ninyo ha. Nagdadakdak na naman ho itong si, alam nyo na, yung paborito nyo gumagamit ng Coca-Cola. Dito nga mga kabdito, ayan ho, kakatapos niya lang ho magipagpulong sa mga AFP. Ang nakakalungkot lang ho dito mga kabdita. Isipin nyo na ho, milyong-milyong Pilipino ang naghihirap. Ayaw pa rin pong mag-step over ng kapulisan, mga sundalo, kahit alam na ho nila mismong sa sarili nila, ginagamit lang ho sila ng presidente. Pwede hong kumilos mag-isa itong mga kapulisan, mga sundalo, lalong-lalo na ho ang mga AFP. Bakit ho? Pag alam na ho nila, katulad ngayon, flood control issue, trillion ho yung nawawala sa ating kaban ng bayan. Yung mga pondo, wala ho silang magawa. Ang problema ho dito, mga kablit, tingin ko lang, hindi ko naman ho nila lahat. Pinopondohan ho ba sila ni Marcos Jr.? Tanong ko lang ho sa inyo. Tingin nyo ho ba, katulad ni Brownie, tuta na Brownie, hawak ni Tambi, alam niya na ho yan. Pera-pera pa rin ho ba ang basyan kung milyong-milyong Pilipino ang nagdurusa, naghihirap, nagugutom sa ating bayan? Hindi ho sila nagbubukas ng kanilang mata, isipan, na yung ginagawa ho nila mga kabdit para dito kay Marcos Jr. Wala na hong kwenta. Sila lang ho nakikinabang yung may mga kapangyarihan. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino, wala ho tayong magawa. Kaya itong rally na ginagawa nila bukas mga kabdit, isa pa hong panggulo yan panigurado, pondo. Pinondohan ho yan ng mga makakaliwa. Isipin nyo, trillion rally. Tapos, papababain po nila sa pwesto si VP Sara. Na kung akala mo naman, si VP Sara yung nagnakaw ng trillion. Diba? Malinis na yung pangalan niya sa COA. Trillion rally march. Pero si Marcos Jr., kailangan daw ho ng ebidensya bago daw ho siya pababain sa pwesto. Ganyan ho kawawalang hiya ang mga ito. Tapos itong si Marcos Jr. naman wag daw sa kasinungalingan. Siya na nga ho yung dinadawit dyan sa flood control issue. Saan na nga naman napunta yung mga pondo kung totoong wala kayong ninanakaw? Tanong ko lang ho mga kabdit, saan ho nila dinadala yung mga pondo kung totoong malinis ho yung mga pangalan nila? Diba? Kaya mga kabdit, pakinggan na ho natin ito si General's Viewpoint. Alamin, tukuyin etong mga korap na politiko. Kaya kabdit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Sa kanyang talumpati sa tradisyonal na hapunan, kasama ang AFP Council of Sergeant Majors sa Malacanang nitong November 28, so kahapon, binigyan diin ng Pangulo na ang katatagan ng Republika ay nakasalalay sa tapang at katapatan ng mga nasa uniform service. So ito ang sabi niya, huwag tayo magpapadala sa ingay ng kasinungalingan, tumindig tayo sa katotohanan. So, kung wag palang paano sa kasinungalingan at tumindig sa katotohanan, wag mong sabihin yan Marcos Jr. O kaya ang gawin mo, bumaba ka sa pwesto mo, ikulong mo yung sarili mo. Yun yung magandang katotohanan. Bakit ho natin nasabing katotohanan? Sino ho ba yung tinuturong mastermind at tsaka yung pinaka-utak netong flood control issue? Galing pa ho yan mismo kay Saldico. Sa best friend niya ho yan. Galing pa ho yan kay Saldico. Pinatago ho nila sa ibang bansa. Ngayon ho nagtatago na sa ibang bansa, nilaglag ho sila. Bigla ho silang bumabelta. Gusto na po nilang pauwiin. Diba? Gusto na ho nilang pauwiin. Si Saldico kasi nga ho nilaglag niya yung mga yan. First family. Pati nga si Lisa Araneta wala hong lusot. Pati nga ho si Charis Pempenko wala rin hong lusot kay Saldico.
Hindi lang ho yan yung ilalantad niyan si Saldico, mga kabdit. Marami pa hong ilalantad yan mga sa susunod na araw. Yun po yung inaabangan ho natin. Di ba? Ano ba ang totoo? Ang katotohanan ay wala akong kinalaman sa corruption na issue ngayon. Malinis ako. Si Saldico sinungaling. Si Senator Amy, hindi ko kapatid niya nagsalita. Ito ang katotohanan. Malinis ang inyong Pangulo. Something like that, di ba? Sabi niya, sinungaling yung mga paratang sa kanya, nasa kanyang katotohanan. Dagdag pa niya, hindi dapat matinag ang AFP sa gitna ng mga pagbabago at kaguluhan na pinapalala umano ng misinformation networks. Sabi niya, despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. Remain loyal to the Constitution, protect the Republic and all Filipinos. O dito tayo yung protect the Republic and all Filipinos. Sa kanyang mensahe, iginit niya na kailangan niya ang tiwala at suporta ng hukbong sandatahan upang mapanatili ang kaayusan sa bansa. Tama ito. Ang makakapagpapanatili sa Pangulo sa kanyang pwesto, walang iba kundi ang AFP, of course, PNP. Sabi niya, I know that you will stand and walk alongside me in carrying this responsibility. Naging malinaw sa pahayag ng Pangulo sa gitna ng umiinit na politika, mga investigasyon at mga aligasyon ng katiwalian at revelasyon ng kanyang kapatid na gumagamit umano siya ng pulburon. Umaasa siya na mananatiling steady ang AFP, hindi sa ingay, kundi sa katotohanan at mandato ng saligang batas. Ayos ha? Ito po ba yung tinatawag nating pag may pondo, hawak ho lahat kahit saan ng gobyerno? Tanong ko lang ho mga kabdit, kasi ho tingin niyo ho ba kung hindi pinupunduhan itong mga ito, ganyan ho sila magsunod-sunuran kay Marcos Jr. Tanong ko lang mga kabdit, pinupunduhan ho kaya nito? Tanong lang ho, pinupunduhan ho kaya ni Marcos Jr. etong mga ito? Kung pagtanggulo nila si Marcos Jr., akala mo naman ho, hindi nila alam ang totoong nangyayari sa ating bansa. Di ba? Okay, so, hindi ito mga general. Itong kausap ng Pangulo. Sergeant Majors. Sila po, ang pinakamataas na ranggo ng isang enlisted personnel is Sergeant Major. Tawagin namin sila na itong mga non-commissioned officers, they are the backbone of the army. Malala ko nung tinyente ako bagong pasok ako 1984. Punta kami sa Army Chief of Staff, General Oropesa. Yung advice niya sa amin, hindi ko makalimutan is, learn from your sergeants. They are the backbone of the army. Tinandaanan ko yun. Kaya nung bagong tinyente ako, nasa field ako, bagong report ako sa Agusan del Sur, nagtatanong ako sa mga sarhento. Kahit totoo, official ako, mas mataas ang ranggo ko sa kanila, kaya lang yung experience nila, mahaba. Ako wala pa. Bagito pa. May gatas pa sa labi. Nagtatanong ako. At dahil nakinig ako sa kanila, sa awa ng Diyos, nakasurvive ako sa aking 34 years sa military career dahil sa mga sarhentong ganito. Kaya ito, mga sarhento, Sergeant Major. Dagdag kaalaman na lang, private, ang pinakamababang ranggo. Private ng sundalo, private first class, corporal, sergeant, staff sergeant, technical sergeant, master sergeant, and then senior master sergeant, and then
Sergeant, Chief Master Sergeant. Ang mga Chief Master Sergeant, Senior Master Sergeant, ito po yung mga Sergeant Majors. Hindi pala ranggo yung Sergeant Major, it's a title. Siya yung pinakamataas na, kung ako, commander ako, tatawagin ko yung Sergeant Major ko. Ano, Sergeant Major, anong masasabi mo? Ganon. Iyon, punong-puno ng karanasan itong mga Sergeant Majors. And to me, it's a good move. Tinawag ng Pangulo kasi ang lakas ng armed forces nasa mga sarhentong ito. So, tatalima pa sila? I think so. Kasi, ulitin ko, gone were the days wherein our soldiers ay ma-involve pa yan sa destabilization, kudita, withdrawal of support, whatsoever. Mas gusto ko ang AFP kasi kung makikialam pa ang AFP, lalong maapektuhan ang ating bansa. Yung image natin sa ibang bansa, lalong babagsak ang ating ekonomiya, lalong, what's this? Mga foreign direct investors, mawawala. So, to me, ang armed forces, non-partisan, protect the people at all times. So, dito na tayo. Alam ko, ito, statement mismo ng Chief of Staff, nabasa kong post na hindi kami bulag, pipi at bingi. Alam namin ang nangyayari ngayon. Yung katiwalian, alam nila. So, itong mga sarento natin, alam nila. Kasi, klarong-klaro sa mainstream social media, talamak ang korupsyon. Kaya lang, ang kanila is sundin ang konstitusyon. So, hindi sila pwedeng makialam sa political na problema. Not unless, ito lang ha, kung ang Pangulo mag-decide na mag-resign, yun na yun. Kaya lang kung ang Pangulo ayaw mag-resign, wala tayong magagawa. Tatapusin na talaga niya ang kanyang termino hanggang 2028. Mag-utong, kung sa Bisaya, mag-agwanta, magtiis na lang tayo. Total, nandyan na, naka-ready na si VP Sara to take over the presidency sa 2028. Iyon na lang naman talaga ang inaantay natin, mga ka-update, na mag-take over na itong si VP Sara. Kasi nga, ano pa hong pag-asa ba dito kay Marcos Jr.? Ano pa ho ba ang aasahan natin sa kanya? Naglugmok na ho itong ating bansa. Yung ekonomiya ho natin bagsak na. Di ba? Ano pa kung aasahan natin? Hinintay lang po natin itong 2028 na hindi rin ma-impeach si VP Sara by next year or by the year 2027. Kasi pag na-impeach ko si VP Sara, lalo magkakagulo yung milyon-milyong Pilipino. Dahil alam na ho nila, si VP Sara ho yung lilingis ng gobyerno ni Marcos Jr. Yan po yung nakikita natin solusyon. Makaluklok si VP Sara, palitan niya si Marcos Jr. Eto mga dit, singit na rin ho natin ito Kasi isipin nyo kung etong si Marcos Jr. yung naging presidente noong pandemic. Ito ho. Boss Liam. Ito po. Isa po itong sikat ho ito sa Facebook mga di sa social media. Alam nyo, siguro kung si BBM ang presidente natin noong pandemic, hindi na natin nararanasan ang mga paghihirap natin ngayon. Kasi patay na tayo. Yan po, malaking katotohanan din yan di ba? Nakikita naman ho natin mga ka-update. Nakikita naman ho natin na kung si Marcos Jr. yung nakaluklok noon, hindi na nga tayo naghihirap ngayon. Hindi na ho natin dinadanas yung mga flood control issue. Hindi na ho natin dadanasin kasi bakit tingin niyo ho ba buhay pa tayo? Buti nga ho si Pangulong Duterte nakaluklok noon Di ba? Sinurvive ho ni Pangulong Duterte yung mga Pilipino, yung mga milyon-milyong Pilipino na mamuhay ng normal. Pero kung si Marcos Jr. ho yung namuno nun, tingin ho ba, wala na ho. Kwento na lang ho yung Pilipinas. Burado na ho tayo. Kaya mga di, sunod naman ho natin itong si Auntie Claire Castro, ang paborito ho nyong talakera sa Malacanang. Nag-i-explain pa ho kasi na, ayun nga, yung 500 na Noche Buena.
Akala nyo ho, magpapakabida-bida na naman ho. Ay mga idol, pakinggan na rin ho natin ito. Parang naiinis na siya sa mga tanong ng reporters. Lalong-lalo na doon sa viral issue na 500 pesos sa kasya na para sa Noche Buena ng pamilyang Pilipino. Ito, comments na nababasa ko sa mga ganitong pahayag. Una, DTI Secretary. Tapos ito si Auntie Claire. Masyado nilang minamaliit, masyado nilang iniinsulto ang ordinaryong Pilipino. Lalo nito, sabi niya, ano bang balak mo? Oh, ano yan? Di ba parang nainis sa tanong? Di ba may nabibili naman na nakapak na pang chapsoy? Mura lang yun. Tapos, bumili ka ng bihon na tuyo. Oh, di ba? Pwede na yun? Hindi ko narinig. Hindi ko nakita yung aura niya habang sinasabi niya. But I can just imagine yung kanyang pagkainis ba? May isa pa siyang statement na pwede daw. Kasi tinanong, talaga bang mapagkasya ang 500? Pwede. Mga ka-update linawin ko lang ho sa inyo, tingin nyo ho ba magkakasya yung 500 Noche Buena? Sa panahon ho ngayon, tingin nyo ho ba magkakasya pa ho yan? Yung almusal pa nga lang, mga ka-update, isang tao pa lang aabot na ho sa 70 to 100 pesos. O yung tanghalian nyo pa ho. Kakain ka sa karinderya, magkano yung ulam? 90. Kakain ka sa... isipin nyo ho yung 90 tapos yung kanin pa. Mapapa-extra rice ka pa dyan, mga update. 150 to 200 pesos, tanghalian mo, o yung dinner mo. Isa hong kainan lang yan. Tapos sasabihin mo nitong si Auntie Claire, tsaka ng DTI, kasya na raw ho yan sa 4 na tao, yung Noche Buena. Kahit anong pagtitipid ho natin, hindi ho kasya yan. Huwag na ho tayong magtanga-tangahan. Diba? Humanap kayo ng mga grocery stores na namimigay ng discount. Medyo mas maganda pa yun ng kaunti. Kasi it makes sense kasi may mga tindahan nga naman na namimigay ng discount. Di mo pagkasya mo kung makakuha ka ng maraming discount. Ito ngayon ang medyo balagbag na sagot na ito. Ang promise, iba, chapsoy naman at saka bihon tuyo. Ang pinag-uusapan, ang issue dito is 500. Pwede ka nang makabili ng hamon. Pwede ka nang makaulam ng macaroni salad. Pwede ng spaghetti. 3 yan kasi ang binanggit Kung minsan kasi, huwag kayong magsalita na na-o-offend you ang ordinaryong Pilipino. Sinong natutuwa? Siguro, mga ilan-ilan lang ang mga loyalista na hindi nag-iisip. Pati si Congressman Tere Ridon, pro-administration ito. Sumabog na rin ang kanyang, saang planeta ba yan? Maipagkasya mo ang 500 sa isang pamilya, Noche Buena. Sinabi niya, sa planeta ng mga, I don't know, anong planeta? 500. So, huwag kayong lumayo sa usapan, Auntie Claire. Hamon, macaroni salad, spaghetti, yan ang binanggit ng DTI Secretary. Bakit hindi na lang siya humingi ng apology? Tapos ng issue. Ala Gloria Macapagal, I am sorry. I am sorry. Dahil hindi talaga katanggap-tanggap. Masyado namang magarbo ang DTI Secretary. Nagpaliwanag. Pwede yun, sabi niya. I-clarify ko lang. Depende sa number of persons in one family. Kung 2 mag-asawa at 2 anak, pwede yun. Ayaw niyang magpatalo. Pwede daw. O sige, 500. Divided by 4, di ba? 125 per head. Pwede yun sa Jollibee. So, ang Noche Buena mo, Jollibee.
Eh di bang Noche Buena once a year lang? Yan, mag-ipon ang buong pamilya. So, paano mo maipapagkasya? 125 per ano? May napanood akong post kanina, video. Sinabi niya, DTI, sabi niya, nandito ako sa store na ito. Ito yung pinakamurang spaghetti. Ano yan? I don't know how many grams, 400 grams. 70 pesos na ito. Ito naman, tomato sauce, ganito. Inisa-isa niya. So, paano mapagkasya? Ay talagang wala. Kasi imposible. Kahit 4 lang ang member ng pamilya, imposibleng makakain ka ng medyo masarap-sarap na pang Noche Buena sa 500. Meron daw mga mumurahin na ham. Kaya lang, sabi ng anak ko, 200 plus. 250. Ayan, makatikim ka na ng ham. Paano pa yung macaroni salad? Paano yung spaghetti? Mag-soft drinks ka pa. Of course, may konting tinapay. Kung 1,000, yan. Pwede siguro, 1,000. Good for 4. So, 250 pesos per head. Ayun, pasok sa budget. 550, kalukuhan yan. Tingnan natin. Ang nag-react kay Auntie Claire. 6,000 people nag-react. 4,300 ang tumatawa, 1,200 ang galit, 308 lang ang nag-like. So, ilang percent? Siguro, mga 98%. Hindi maniwala, galit kay Auntie Claire. 2% lang yung naniniwala sa kanya. Basta tayo ng mga ilang comments. Peter Serrano. Di ba resign na yan? So, ghost resignation ito. O nga, kala ko nag-resign. Peter Serrano, yung ninakawan tayo ng ninakawan, nilugmok, binusabos, tapos nagsasalita pa ng ganito, baliw. Yes, nakakainis talaga. Trilyones ang nawala sa atin. Pera natin yon. Tapos, minamaliit ang taong bayan na sa laylayan na 500. Makakain na kayo ng masarap. That is pang-iinsulto sa tingin ko. Okay? Desi Fernando, yung 500 pesos pang combo meal lang. Good for 2 pesos holiday season. Yeah. Combo meal sa Jollibee. Tats Martinez, sikmuraan ko kaya ito. Huwag naman. Travis Santiago, she's telling us, let's let them eat cake. Marie Antoinette of the Philippines in the making. Mary Grace Collado, the most bangag spokes of all time. Ay, nako. Pasensyahan nyo na lang si Auntie Claire. Ganyan na talaga siya. Hindi na yan magbabago. Hanggang 2028, ganyan talaga yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki. Ayun na nga mga kabdi, na kahit na ano talagang ipilit ho natin, hindi naman talaga mapagkakasya yan 500 Noche Buena. Humingi na lang ho ng tawad yung DTI at itong si Talakera ng Malacanang. Kaya mga kabdi, kung may opinion reaction mo kayo, pag-usapan ho natin sa comment section. Lalong-lalo na ho itong mga AFP na mukhang nagiging tuta na talaga ni Marcos Jr. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.